Welcome to Kev! 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 Welcome to Have. Welcome to Kev! Welcome to Kev! So, good afternoon sa inyo at ngayon ay nandito ako sa Kev, Czech Republic. Dahil tayo na imbitahan ng mga kaibigan natin no, na para i-cover ang isang event dito as championship ng mga Filipino event. So, ang goal is mag-interview of course as usual and do some podcasts with some key people na willing mag-share at magkwenta ng kanilang mga experiences. So, abangan nyo yan lahat dito sa Darwin OFW kung saan magagala ngayon tayo dito. Sigaw sa mundo, ito ang kwento nyo. Ito po yung butihin kong kaibigan na nag-imbita sa akin. At natalo pa niya ako mag-drive. O, kita mo naman, no? Madam na madam to dito, eh. Madam dami. So, siya yung nagpapunta dito sa amin para i-cover. Pinapilitan lang din ako, sir. Sabi niya kasi medyo nakikilala ka na din. So, iimbitahan na kita. Sabi niya. Parang madamay-damay naman ako sa pagkaano mo. So, para sa inyong kaalaman, no, itong kaibigan ko ito ay kasama ko na. Simula nung sa... Kasama mo na ako, mahaba pa ang buhok. Mahaba pa yung buhok ko. Pag-girl ka pa nun, pag-girl. Alam niya po lahat ng baho. Yung mga Jejemon style na yun, alam niya yan. Pagka-pag-girl niya. At Naabutan ko pa yon. bihirang-bihira po kami niya mag-usap. Hindi ka Bihirang-bihira pa sikat mag-usap. nun. Wow. Ngayon, medyo sikat-sikat ka na. So sabi ko, parang kailangan ko dumikit-dikit dito. Kasi sabi mo, ay kilala mo pala si ano? Oo, Ay, marami sinasabi mo? nakakakilala sa'yo dito eh. Ay, sinasabi mo? Best friend ko nga yun eh. Pero masaya ako, Bax, kasi marunong ka man na mag-drive. Yeah, pero masaya rin ako sa mga na-achieve mo kasi 'di ba? Dati ano lang tayo, mga dugyuting ano, nagnanakaw pa ng malunggawi para may libreng pagkain, 'di ba? Yung tinolang papaya. Di ko Puro talaga papaya lang. nakakalimutan yung tinolang papaya. So marami kaming pinagdaanan nito ng mga experiences na masasabi namin na inspiration kasi hindi namin in-expect na nandito kami sa ganitong position ngayon compared before kasi dati, di ba? Parang From the scratch talaga tayo. Oo. At by the way, iimbitahan natin silang mag-asawa para interviewin. Yan. Wala siyang choice kasi pinapunta niya ako dito. Wala kang choice, kailangan kitang interviewin. Kasi nga sabi ko, medyo kilala ka na. Kailangan dapat magamit ko din ito si Del. Manggagamit. Nagagamit. So sa mga kaibigan namin sa Pilipinas, Sa Taiwan din. Sa Taiwan, yan. Si Ate Mai, Oo. sino mga kabatch Sila, natin? Actually, sila Tope. ang dami nila, pero Oo. konti na lang yung naaalala kong pangalan. Aminin mo. Sumisikat ka na talaga din. Wala ka nang naaalala. Ganyan talaga. Grabe naman sa walang naaalala. Naalala pa nga kita. Naalala mo ko kasi nagpapaalala din ako. Del, yung ano mo, regalo mo sa inaanak mo, Del, oh. Malaki na, oh. Pero hindi, marami kaming mga naano niya na napagdaanan na Oh, grabe mga talaga. struggles. Kasi parehas din kami ng bayan yan. Kung saan siya nanggaling, doon din ako nanggaling. So parehas kami ng probinsya, parehas kami ng pinagmula, parehas kami nagtrabahunan. So yun, dito pa rin kami nagmi-meet. Ano, one of the reason talaga kung bakit nandito ako is ikaw, Del, dahil sa mga post-post. May before, na-inspire ako sa snow. Nainggit ka lang sa Oo, snow eh. nainggit ako. Siyempre, inggiter ako eh. Talaga yung ano. Step on the floor, feel that fire. One team, one heart, one higher desire. Pass that ball, move that way. We came to play, we
kamusta? What's up? Welcome sa Diary of an OFW. At kung napapansin nyo, nandito kami sa basketball court dahil kami ay naimbitahan ng ibang team from KEB. Dahil alam nyo naman na madalas kami nag-i-interview sa bawat event. Ngayon ay kasama ko isang Filipino dito sa KEB at tatanungin natin yung mga experiences nila. So, kamusta kabayan? Anong pangalan mo, Brad? Ako po si Froilan Kitoriano. Galing po akong Hungary. Nag-cross country lang po ako. Oh. Bali, napakaganda po ng Czech Republic. Bukod sa maraming benefits, family reunification, then mataas ang sahod kumpara sa ibang bansa. Kaya ang ibang Pilipino sa Hungary or Slovakia siguro nagde-decide na pumunta ng Czech Republic kasi maganda nung ano nila dito sa mga Pilipino. Gaano ka nakatagal dito sa Czech Republic, Brad? 7 months pa lang ako. 7 months. Kamusta yung experience mo nung unang lapag mo dito sa Czech Republic? Nung unang lapag ko dito sa Czech Republic, hindi naman ako masyadong nag-adjust kasi galing na rin ako sa other country ng Europe. Nabigla lang kami kasi dito pala, pag nag-aral ka, libre. Bukod sa ibang bansa ng Europe, pag nag-aral ka, kailangan mong i-force din talaga. Dito sa kanila, kailangan mo, kung gusto mo lang matuto, ikaw magpupursige sa sarili mo. At kamusta naman ang trabaho mo dito sa KEB? At napakagaang po ng trabaho namin dito. Pwede ba malaman ko anong company mo? Company po namin, shoutout po kay Sir Alex, Cube Company. Yes po, gawaan po ng mga electric bike. Kabilang kayo sa mga nagsisigawan kanina, no? Yes po. So, kamusta yung experience mo dito sa event ng basketball nila? Nung experience ko po sa lugar na to, sa KEB, ngayon lang po ako naka-experience. Bukod po na umaattend kami sa ibang event ng Inter-Europe, dito ko lang po na-experience nung dito kayo nakatira sa KEB, tapos may mga event na ganito na gathering. Nag-enjoy ka naman dito? Yes po, yes po. Very nice. So, maraming salamat sa time mo, Brad. Thank you po. Kita-kita po tayo sa finals. So, maraming salamat, Brad, sa pag-share mo at maghahanap pa tayo ng mga interview dito lang sa Diary of an OFW kung saan Ito ang kwento nyo. ito ang kwento nyo. Fast break now, shift and swing. Hear the whole crowd sing, sing, sing. Kamusta, mama? Na pong pangalan nyo? Hi po, I'm Melissa. Ay, Melissa. Gano'n ka nakatagal dito sa Czech Republic? More than 3 years na. Kamusta experience mo dito sa Czech Republic? Ngayon, sa dami ng mga Pinoy, unlike dati na konti lang, hindi mo masyadong ramdam. Pero ngayon yung Filipino community, halimaw. Nag-enjoy ka naman dito, lalo na dito sa KEB. Sobra po. Masaya ba yung Filipino community dito? Masaya yung Filipino community? Meron. Kaya nga maganda yun, may mga pa-program sila na ganito. At least, kahit paano nakikita mo yun, nag-enjoy, aside sa workplace lang, merong outside activity ang mga Pilipino. So, kamusta naman yung experience mo dito sa basketball? Mukhang kayo yung mga isa sa mga nagsisigawan dito, Masaya kasi nakikita mo talaga na hindi nagpapatalo yung bawat isang mga manlalaro. Talaga pinapakita nila yung puso nila sa paglalaro. Tsaka syempre, may mga koponan din kami na paborito na sinusuportahan. All out support kami. Next year, malay mo, magkaroon na ulit ng event. Attend ka ba? Attend ka ba ulit? Sure. Always present po kami dito. Kami na mga friends ko dito lahat. Enjoy ba kayo? Yes! 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 Mukha enjoy nga sila. enjoy sila. Anyway, so maraming salamat sa quick interview dito sa Diary of an OFW kung saan Ito ang kwento nyo. salamat. Thank you po. Keep that pace, never fall. We play as one, we give our all. Welcome back, guys. Nandito na naman tayo sa isang event dito sa KEB at kasama natin si Ate. Ano pong name? Krisa po. Krisa Mortier. Hi, Krisa. Ako nga pala si Juma ng Diary of an OFW. Ano kaya ako doon? Thank you. Anyway, tanungin ko lang, kamusta yung experience mo dito sa Czech Republic o dito sa KEB? Paulit-pen ko YouTube niya.
Kamusta yung experience mo dito sa Cebu, dito sa Czech Republic? Actually, ang unang dating ko dito, na-in love na talaga ako sa Keb. Keb mo lang. Kasi, parang bumalik ako sa nakaraan ng fairy tale nga. Pero, ayun, kalma lang. Kumpara dun sa naging trabaho ko sa Taiwan na, which is laging rush. Tapos, kulang ako sa panahon para sa sarili ko. Pero dito talagang, kalma lang yung buhay ko dito. Kaya yung napagtuunan ko ng pansin yung sarili ko lang. Dati po kayo galing sa Taiwan. Sa Taiwan. Tapos 12 hours ang trabaho. 12 hours tapos syempre yung pag-asikaso mo pa sa sarili mo, pahinga. Kulang sa tulog. Dito, pantay lang yung gawa at saka yung pahinga. Nag-enjoy ka naman sa event nila sa Philippine Community. First time ito eh. Alin daw, alin? Nag-enjoy ka naman sa event. Enjoy naman. Tsaka meron ako tinda doon sa taas. Mamaya bibisitahin namin para ma-feature namin yung tinda nyo. Pero sana bisitahin nyo na agad. Baka ubos na. Pagkain ba? Pagkain? Opo, Okay, pagkain. okay. So, saan ka? Nagtatrabaho ka ba dito? Employee card holder ka? DHL, Chibu. Kamusta yung trabaho sa DHL? Ayos naman, nakakapagod. Warehouse kasi yun eh, no? Oo. Katrabaho ko yan. Kaya pala. Pahinga lang kami ng ako 1 taon, siya more than 1 year. Tapos nakabalik naman kami kaagad, which is kinonsider naman ng company na bumalik agad ang mga nanay. Hindi kagaya. So may baby ka, naka-maternity. Naka-maternity ka dapat? Oo, tapos kababalik ko lang last week. Tapos ayun nga, naalala ko na baka hindi ako renew ng trabaho ko ng kontrata. Ni-renew naman. Kaya okay lang. Swerte din, no? Pero it feels like parang nag-enjoy ka talaga dito sa Czech Republic, eh, no? Oo. Kaya hindi na, tsaka sa Keb mismo, kasi ang daming mga kasama dito na lumilipat, looking for mas mataas na sahod. Sa akin naman, okay na ako sa kung anong meron ako dito. Hindi dahil sa kontento ako, dahil kung anong meron dito. Mas kalma ako. Meron ka bang may advice para sa mga kapwa natin Filipino na nandito sa Czech Republic or may nagbabalak na pumunta dito sa Czech Republic? Para dun sa mga nagbabalak pumunta, at first, dapat masanay kayo na kayo ang pupunta sa bansa nila. Mag-aral kayo kahit konti lang na lengguwahe para dun sa mga parating. Para dun naman sa mga nandito, i-appreciate ko ano yung meron sa trabaho, hindi yung laging compare kung saan na mas mataas or compare saan na mas mababa. Kasi hindi lahat ng company is considerate sa mga tao nila. Kasi yung iba, once na narinig ko lang once na nag-leave ka daw, wala ka nang babalikan. Sabi. Pero hindi ko alam kung totoo, according lang sa mga narinig ko. Kaya wag laging mag-compare. Wag laging mag-compare, kundi i-appreciate ko ano meron ka. Yun. Okay lang naghanap ng better, pero wag, kung nasaan ka man, i-appreciate mo kung ano yung nandun. Diba? Maraming salamat sa pag-share mo at sa pagbigay ng oras sa amin dito sa quick interview dito sa Diary of an OFW. At hanggang sa muli, hanap pa tayo na susunod na interviewin dito lang sa Diary of an OFW kung saan. Ito ang kwento nyo. Thank you. Salamat. Hands up high, eyes on the prize. Hear that cheer, feel it rise. Dito sa Diary of an OFW. At ngayon, meron tayong interview na isang grupo. At may kasama tayong isang grupo ng basketball player dito sa Keb. At ito yung grupo ng basketball team. Kami po, Team Bislak po kami. Yeah. So, naglalaro kayo dito. Ngayon may laro kayo. Opo. So ito, tatanungin ko lang, kamusta yung experience ninyo dito sa Czech Republic? Kamusta yung experience? Mabuti naman. Kaysa sa Pinas, mas maganda yung opportunity dito sa Czech Republic. Maganda. Nag-enjoy ba kayo? Yeah. Kamusta experience nyo dito sa Czech Republic? So far, dito sa Czech Republic, okay yung situation namin dito. Kasi compare sa Pinas. Ngayon, nag-i-enjoy tayo dito sa loob ng stadium na to. Pwede mo shout-out? Sige. Shout-out sa asawa ko dun sa Pilipinas. Bes, Mikay, para sa inyo to. Mabuhay ang Bistak. Naka-outfit po.
So, ikaw, boss? Kamusta yung experience mo dito sa Dito sa Czech Republic, okay po kaysa sa Pinas kasi mas mataas ang sahod sa Pinas. Yung benepisyo dito, talagang okay na okay. Ayos. Shoutout pala sa pamilya ko na sa Pinas. Ikaw, boss? Kamusta experience mo dito sa Czech Republic? Ayun, culture shock syempre. Ayun, then, ayun, ngayon, dito sa atin, ang saya kasi puro Pilipino tayo dito. Yun, shoutout nga pala sa G-Boys, saka sa pamilya ko sa Pinas. Ayun lang, maraming salamat. At ikaw, boss? Okay naman, experience dito. Masaya. Mura ng bilihan, ang sarap kumain. Talaga? Aray po! Tsaka, yun lang. Shoutout sa asawa at anak ko. Okay. Eto pa, isa kuya. Shoutout nga pala sa asawa at anak ko at shoutout din sa sa agency namin sa Pinas, HMO, saka sa Hopeman. Maraming salamat dahil nakapunta kami dito. Earth Smart kayong tatlo. Dalawa. Tapos, HMO. anong trabaho niyo dito? Warehouse worker po kami sa Chibo. Yeah, Chibo po. Warehouse operator. Okay. Nice. So far, maganda ang feedback niyo sa Czech Republic. Maganda naman po. Dito sa event, kasi parang first time ata to, no? First time na may laro. Hindi po, yearly daw po ito nangyayari. Ngayon ay malaki. Yes. Kasi madami na po ang Pilipino ngayon dito sa Quebec. Oo nga, padami. Oo. May Christmas League pa. May Christmas League. Oo. Kasi isang bagay pala dyan. Kasi yung mga leader nyo, yan, yung mga babae doon, napaka-active sa community. So, napakaswerte ninyo. Napakaswerte. Salamat din Ma'am Tin. At sa buong management sa paliga na ginawa nila. Thank you. Sa lahat ng bumubuo ng FCIC, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, napakarami kayong Pinoy, Pilipino na napasaya dito ngayong araw. Yes. Shout out, Bisdak! Okay, so maraming salamat. Team Bisdak. Ichi Boys kayo, okay. So maraming salamat sa pagpapa-interview ninyo dito sa Direvan OFW. So magkita-kita tayo sa susunod na interview natin dito sa baba. So hanggang sa muli, dito lang sa Direvan OFW kung saan Ito ang kwento mo! Thank you. Pusong Pilipino, go, go, go. Pusong Pilipino, let it show. Bounce, bounce, bounce. We run this town. Pusong Pilipino, don't back down. Naman kami at welcome back dito sa Direvan OFW at nandito kami ngayon sa Kiev, Czech Republic para i-cover ang isang Filipino event dito. So kasama natin si Sir. Ano pong pangalan niyo, Sir? Salvador. So, Sir, gaano na kayo katagal dito sa Czech Republic? More than 3 years na sa Czech Republic. Isang company sa DHL lang. Sir, gaano katagal na kayo dito? 3 years na may get. Magpo 4 years na. Sa buong 4 years nyo, kamusta yung experience ninyo dito sa Czech Republic? Para sa experience ko dito, maganda yun dito. Kasi una pa lang dito sa Czech Republic, magkakaroon na ka na ng sasakyan. Ako, pinakaunang may sasakyan dito. Ito talaga. Kaya, ayun, 3 years ko, pangalawa yung sasakyan ko. Kaya maganda dito. Pero kaysa ibang lugar, if galing ako sa Taiwan, wala akong sasakyan dito. Kaya mas gusto ko dito. So far, nag-enjoy ka naman dito? Po? So far, nag-enjoy ka naman dito? Opo, so far talaga. Kaya hindi ako maalis dito sa Czech Republic, sa Kiev. Kaya maganda dito. Maraming Pilipino. Pero dati, konti lang kami. Ngayon, napakarami na namin. Kaya mas na-enjoy na ngayon. Alam mo, sa totoo lang, ang saya ng community dito sa Carlo Vivari sa Kiev. Napansin ko, ang saya ng community nyo. Oo, totoo yun. Masaya. Lalo na ngayon na maraming Pilipino na dito. Kaya yung mga iba na, hindi ayaw na rin nila umalis dito kasi yun nga, parang Pilipino, magkakakilala na talaga dito. Napakaraming Pilipino. Kaya mas masaya na. Meron ka bang may papayo para sa mga OFW or sa mga kapwa natin Filipino na nandito na or nagbabalak pumunta? Sa mga nandito na kasama nating mga OFW, mga Pilipino community, papayo ko lang sa kanila na pa-enjoy nyo lang yung trabaho nyo dito sa Czech Republic, mag-ingay ka palagi. Tapos yung mga naggustong magbalag dito, magbabalag dito na
mga OFW, magpunta sa Czech Republic, i-grab yun na talagang makukuha nyo yung pamilya nyo dito. Kung gusto nyo makuha pamilya nyo dito, makukuha nyo. Magtis lang kasi hindi naman tayo pare-pare sa trabaho. May mahirap, may madali. Pero kami, magtis lang tayo para sa atin mga pamilya kung kontaman sila. Maraming salamat, Salvador, sa pag-share mo. At nag-enjoy ka naman sa event nila, sa Filipino Community event nila. Opo, mas masaya ngayon compared sa dati kasi dati konti lang kami. Ngayon napakarami na kaya mas masaya na talaga dito sa Cape sa Czech Republic. So maraming salamat, sir. Dahan na pa tayo susunod na interviewin natin dito lang sa Darwin OFW kung saan. Ito ang kwento nyo. Salamat, boss. God bless. Sa Darwin OFW kung saan ito ang kwento nyo at kasama ko ang grupo ng mga chikas dito. Ano mga pangalan nyo, Brad? Wise. Faith. Angel po. Laura. Saan kayo nagtatrabaho? Sa Cube po. Sa Cube din po. Lahat kayo? Okay. Kano kayo katagal dito sa Czech Republic? 5 months pa lang ako. 5 months. 1 year na. 1 year. 3 months. Mga 1 year and a half. Okay, patagal ka. Kamusta yung experience nyo dito sa Czech Republic bilang 1.5? Okay naman po, masaya. Masaya po. Saya. Ako bilang galing Hungary, mas better din. Galing ka ng Hungary. Nag-enjoy ka naman dito. Mas better. Saya po. Galing ako ng Hong Kong, mas okay dito kasi yung hours of work, mas better dito. Hindi pagod, walang stress, walang among iniisip. So, kamusta yung experience ninyo dito sa buong Czech Republic or kahit dito sa Kiev? Kamusta experience nyo? Masaya dito at maraming Pilipino, hindi ka maboboard at okay ang mga samahan. Tahimik po compared sa Walang stress, walang toxic. Sa labas at saka sa loob ng trabaho, tahimik po at masaya. Meron ba kayong mapapayo or may advice para sa mga kapwa natin Filipino na nandito na or papunta pa lang dito sa Czech Republic? Sa mga nagbabalak pumunta dito, huwag kayong matakot. Magbaon lang kayo ng tibay ng loob tsaka yung tiwala nyo sa sarili nyo. Siyempre, yung pamilya nyo, baonin nyo papunta dito. pag pumunta ka dito, dapat ready at bawal ma-homesick, syempre. Yun lang po. Sa mga gusto pa pong pumunta dito sa Czech, maganda po dito, wag kayong mag-alala. Makukuha nyo yung family nyo, may PR, ayun yung pinakamahalaga sa lahat. At mag-enjoy kayo sa trabaho, walang toxic sa company. Ganon. At least sa company nyo. Sa mga nagbabalak pumunta dito sa Czech Republic, magbaon kayo ng lakas ng loob, tsaka tibay ng dibdib, syempre. Enjoy mo lang dito ang pamumuhay. So far, nag-enjoy naman kayo dito sa event? Yeah. Nice. So, maraming salamat sa pag-share ninyo ng mabilisan, no? So, maghahanap muna tayo ng ibang i-interviewin dito lang sa Darwin OFW kung saan Ito! Thank you. 1, 2, 3, feel that beat. Side to side, stay on your feet. Ito na naman sa Darwin OFW at kasama natin si Brad. Brad, paano mo? Tawagan nyo na lang ako na Junjun. Napapanood kita! Vlogger ka? Hindi, wala akong talent dyan. Anyway, so gusto ko lang tanungin, kamusta ang experience mo dito sa Czech Republic? Kano ka na pala katagal dito sa Czech Republic? Sa Czech Republic, almost 3 years na rin. Anong company mo dito? DHL Chibo. Okay. So, kamusta ang experience mo dito sa Czech Republic, sa buong stay mo? So far okay naman. Medyo malungkot lang talaga kasi syempre alam mo naman yung location. Pero okay naman, nakakasurvive naman araw-araw. Tsaka, alam ko, isa ka sa mga committee na mag-organize ito. Kamusta yung experience mo sa pag-handle ng isang event? So honestly talagang hindi ganun ka dali mag-organize, mag-handle pero carry naman kasi
lahat naman kami sa committee, especially yung advisor namin, tapos yung community, support naman talaga. So, napakaswerte ng mga taga-Kev or taga-Carlo Vivari dahil meron silang mga leader na willing talaga mag-sacrifice at magbigay ng effort and time. Oh, talagang sobra-sobra yung pasasalamat namin doon sa advisor kasi kung wala talaga sila, hindi talaga to mangyayari. Saka syempre, para dun sa mga sponsors din, kung walang sponsors, wala committee, at saka syempre yung mga nag-participate din, yun, community. Kaya salamat talaga. Meron ka bang may papayo para sa mga kapwa natin Pilipino na nandito na or nagbabalak pa lang pumunta dito sa Czech Republic? Advice? So, ang advice ko lang is, syempre, kailangan lakasan nyo ang loob kasi ang pagiging OFW is talagang, hindi basa-basa talaga. So, madami kayong mga pagsubok na pagdadaanan, pero syempre, ang unang-una sa lahat, si Lord. Kay Lord kayo kumuha ng lakas. Sa mga nagmamahal sa inyo, tiwala, tapos yun lang. Teka lang, Kat. Papupuntahin mo balik silang lahat dito sa Kev? Well, para sa akin is, maganda yung location dito sa Kev kasi unang-una, ang nagustuhan ko sa Kev, mura yung cost of living dito. Oh, based on my experience, diba? Tapos, maganda naman yung company namin, yung DHL Chibo. Lagi naman nag-hiring. So, tara na! Halina kayo! Maraming salamat, Brad, sa time at sa pag-share mo. Kakahanap pa tayo ng i-interviewin natin. So, abangan niya, dito lang sa Darwin RFW kung saan Ito ang kwento nyo! Salamat! Nice. 1, 2, 3, take the lead. For the love of the game, for the family. So, welcome back na naman dito sa Darwin RFW at kasama natin sila, ma'am. Ma'am, ano po mga name nyo? Rachel. Name? Princess. Hi! Tanong ko lang, gano'n na kayo katagal dito sa Czech Republic? Ang kami, mga 6 months. 6 months lang din. Magkasabay kami. Ano company nyo dito? DHL Chef. DHL Tech. Naroon kami ng agency. Galing kayong Pilipinas? Hindi, Taiwan po kami. Galing kayong Taiwan. So, kamusta yung experience niyo dito sa Czech Republic for the last 6 months? Okay naman, pero nag-a-adjust pa rin. Kasi, ang laking pag-a-adjust talaga. Una-una sa transportasyon, sa oras. Yun lang naman. Sa work. Ang laki ng pag-a-adjust. Pero goods naman, kakaya naman. Nag-enjoy naman kayo dito? Nag-enjoy naman kami. Nag-enjoy kasi work balance ito eh. Work balance. So, nagdito sa event, kamusta yung experience niyo dito sa event? Masaya. Nakakawala ng stress. Yun ang kagandahan dito. Merong gantong event, di ba? Unlike sa iba, wala, di ba? Nilulook forward niyo ba to next year? Oo naman. Siyempre. Oo naman. Meron ba kayong may advice sa mga kapwa natin Filipino na nandito or nagbabalak pa lang pumunta sa Czech Republic? Para sa akin, yung mga nasa Taiwan, para sa akin, i-enjoy muna nila yung kanilang work sa Taiwan. Kasi kapag ka nandito na sila, super malaking adjustment talaga. As in, yung mga hindi nila mga nararanasan nila sa Taiwan, hindi na nila mararanasan dito. Lalo na sa transportasyon. Kasi sa Taiwan, pwede motor, diba? Makakapag yung mga doon, foreign workers, pwedeng kumuha ng motor. Unlike dito na talagang commute, as in bus yung gagamitin mo, walang taxi, walang motorsiklo na e-bike. Ayun. Ano may advice mo sa mga kapwa natin Pilipino? Kung kayo, hanggat kaya nyo, hanggat may pera kayo, mag-apply kayo. Kasi ang laki ng opportunities dito. Kaya kung gusto nyo, mag-apply na kayo. Kasi dito, ang sahod natin, kung kunin mo sa Pinas, walang-wala yun. Kaya kayo, isipin nyo na, mag-apply kayo. Masaya dito. Maraming salamat sa pag-share ninyo at maghahanap pa tayo ng susunod na interview dito lang sa Darwin RFW kung saan Ito ang kwento nyo. Thank you. Pusang Pilipino. Pusang Pilipino. Let's show. Welcome back dito sa Darwin RFW at kasama natin si Sir. Tanungin natin ang experience niya. Anong pangalan mo, Sir? Aser. Aser Powers. So, Asher, gaano ka nakatagal dito sa Czech Republic? Bali, 1 year and 3 months. Oh. Yeah. Sa Chibo kami. Kasabay ko yung... Yeah. Oh, okay. Kamusta yung experience mo dito sa Czech Republic for the last 1 year, more than 1 year? Maganda. Maganda yung experience, lalo na yung healthcare, tapos lalo na yung, syempre, sa salary. Iba rin yung working experience.
sa aking community at the same time. Ayun. Nag-enjoy ka ba sa trabaho at saka sa community dito? Sobra. Kasi unang-una yung ano niya, tawag dito, yung team community. Saka iba yung yung atmosphere dito. Unlike ng nasa Pilipinas. Yun nga lang kalaban, homesick. Pero yun, kailangan. Na-overcome naman. Kaya. Kailangan kailangan magpatuloy, kailangan porsigihan. Meron ka bang may advice sa mga kapwa natin Pilipino na nandito na or nagbabalak pa lang pumunta? Gusto ko lang sabihin yung mga nagpupursue. Huwag kayong susuko. Tuloy nyo lang. May nangahawakan kayong pangarap, tuloy nyo, hawakan nyo, tapos huwag nyo bibitawan. So maraming salamat sa Asher sa pag-share mo sa advice sa ating mga kababayan. At hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa mga susunod na event. Malay mo, next year meron ulit. At maghanap pa tayo ng ibang interviewin dito lang sa Tire for OFW kung saan. Ito ang kwento nyo. Thank you. Bounce, bounce, bounce. We run this town. Put some Filipino, don't back down. Para kami sa event ng GEP para sa basketball championship. At kasama namin sila, sir. Ano mga pangalan niyo, sir? CJ. Jason. Ano yan? Pangalan? Ninyo. Gano'n na kayo katagal dito sa Quezon sa Czech Republic? 5 months. 6 months. Going 6 months. Anong company nyo? DHL. Jibo. Kamusta experience nyo dito sa Czech Republic? Sulit. Work-life balance. Yes. Same. Sulit. Kamusta experience? Okay naman, maganda siya. Nag-enjoy ba kayo sa KEP or dito sa event? Oo, enjoy. Super enjoy. Yes, enjoy. Meron ba kayong may advice para sa mga kababayan natin na nandito na or nagbabalak pa lang pumunta? Advice. Apply na kayo dito kasi dito sobrang gaan ng buhay. 5 days, working days lang. Sabado, Linggo, pahinga. 8 hours lang. Earthsmart kami lahat. Smart. Hey sir, advice? Wala akong maisip. Wala na pa sa isip. Advice sir. Advice. Mga nagbabalak pumunta. Apply lang kayo ng apply. Try lang, papasatin na lahat. So maraming salamat sa pag-share at abangan nyo yung mga susunod pa naming interviewin dito sa event. Dito lang sa Tire for OFW kung saan. So, ang kwento nyo. Thank you. So welcome back sa isa na namang interview dito sa isang event sa KEP. At ako kasama ka mga Grab driver. Saan ang mga pangalan nyo, sir? Gigi. Jukes. AJ. JM. Saan kayo nagtatrabaho at gano'n na kayo katagal dito? DHL Chibo. 6 months pa lang kami dito sa KEP. Bali, kami po magkakasama din po kami sa pero kami, nung April lang po kami dumating dito. 3 months. 3 months. Pare-pare siya. Kamusta yung experience niyo dito sa Czech Republic? Okay naman, maganda naman yung pakikitungo ng yung mga bossing dito. Okay naman, sobrang daling mag-adjust dito pag gagaling kayo ng Pilipinas. Ayos. Pa. So, meron ba kayong may advice? Wait lang, naka-grab kang shirt. Nag-grab driver ka talaga? Dati sa Pilipinas, Grab driver ako. Yun. Kaya tatawag sana ako ng grab eh. Meron na dito ka na eh. Anyway, meron ba kayong may advice sa mga kapwa natin Pilipino na dito na or nagbabalak pa lang pumunta? Maging maganda lang pakikisama dito sa bansang Europa para maging successful tayo. Bali, yung lang is maging, kumbaga, sipagan lang, wag sumuko sa mga pangarap nila. Ayun, kung gusto nyong mag-apply rito papunta sa Czech Republic, lakasan nyo lang yung loob nyo at manalangin sa taas para yung palarin. Ano yun? Tanong. Advice para sa mga Pilipino or pag nagbabalak pa lang pumunta. Mag-apply kayo sa Earthsmart. Tayo. Dito ka, lapit ka dito, tapos nakap ka doon. Mag-apply kayo sa Earthsmart, quality doon, mababait.
Walang placement fee. placement Nice. Earth Smart, sa mga naghahanap ng trabaho sa Pilipinas, Earth Smart, recommended. Earth Smart kayo lahat? Yes. At DHL yung company nyo? Nice. Earth Smart, applyan nyo. So maraming salamat sa quick interview at abangan nyo yan. Yung mga susunod pa nating i-interviewan dito sa event. At dito lang sa Diary of an OFW kung saan ito! Welcome back sa isa na namang event dito sa Kev. At kasama natin si Ma'am. Ma'am, ano po pangalan niyo? Ana na lang. Ana, nice meeting you, Ana. Gaano ka nakatagal dito sa Czech Republic? 3 years na din. Anong company mo dito? DHL lang. DHL din. Uy, ang daming taga DHL dito, ha? Kamusta ang experience mo sa buong 3 taon dito sa Czech Republic? Satisfied. I'm very satisfied. Para nagtatanong ka kung satisfied o hindi. Joke lang. Hindi, syempre, may mga hardship din minsan, mga problema. Katulad ng bagong dating kami, wala pa agad kaming trabaho. Pero eventually naman, naging okay naman. Pero na-overcome naman, na-overcome. Oo. Kaya nagpasan. Oo. So, kamusta experience mo dito sa event? Nag-enjoy ka pa sa event? Palagi kami mga naglalaro, mga masaya ka, mga Filipino community. Alam mo, napapansin ko ang saya ng community dito sa Kev. Kaya sabi ko parang ang sarap i-cover kasi masaya yung mga Pilipino dito. So meron ka may advice para sa mga Pilipino na nandito na o nagbabalak pa lang pumunta? Wag silang wag silang mag-worry kasi may mga Filipino community rin at saka maganda naman yung mga pamamalakad sa mga company. Napalaw naman sa mga roles yung mga bawat isa, mga amo at saka mga tayo magtatrabaho. Mararecommend mo ba ang Czech Republic or ang Kev? Of course! So maraming salamat sa pag-share at maghahanap pa tayo ng interview natin dito sa event. Dito lang sa Diary of an OFW kung saan Ito ang kwento ko. thank you! Pusang Pilipino, go, go, go. Pusang Pilipino, let it show. So welcome back dito na naman sa Kev at kino-cover namin ang isang event. Kasama natin si Sir. Sir, anong name nyo? Robel. Robin. Sir, gaano ka nakatagal dito sa Czech Republic? Po 4 months. 4 months. Anong company mo? Anong company nyo? DHL. DHL. Galing kayong Pilipinas? Galing Pilipinas. First time mag-abroad. First time. Kamusta yung experience mo dito sa Czech Republic bilang first time? Napakaganda. Nila, yung batas, napaka-safe, sobra. Pagtatawid ka, muna hihinto yung sasakyan bago ka pa tumawid. Sasakyan na nag-aadya? Kasi sa Pilipinas, pagtatawid ka, mumurahin ka ng driver, bubusina, ganon. Dito hindi, grabe sila talaga. Solid. Recommend mo ba ang Czech Republic or ang Kev sa mga kapwa natin Filipino sa Pilipinas? Yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, try nyo mag-apply pagka may hiring dito sa sa Czech Republic. Marami ring agency na hiring. So, pagka may mga hiring, pasukan nyo na. Sayang, pagkakataon na. Okay. So, meron ka bang advice? Aside dun sa sinabi mo na mag-apply, meron ka pa ibang advice para sa mga nagbabalak or sa mga nandito na sa Czech Republic? Sa tingin ko lang, kasi Pilipino laban sa Pilipino magkakalaban dito. Kaya kailangan talaga yung mukha mo matigas. Kasi patigasan ng mukha dito. Pag hindi matigas ang mukha mo, talo ka. So kailangan, palakaibigan ka, ganon, lahat tropa mo. Kasi mas mabilis humanap ng kaaway kaysa magkaroon ng kaibigan. Parang kailangan palakaibigan ka. Yun lang. Nag-enjoy ka ba sa Filipino community dito? Enjoy dito. Ang mura ng mga bilihin, lalo yung alak, 20 lang, Sa Pilipinas, ang mahal ng alak, pugay na yan, 30 yung lambanog. Tangina, magbago na kayo, huy. So maraming salamat sa pag-share mo, boss. At maghahanap pa tayo ng i-interviewin natin dito sa Kev, no? At abangan nyo yan dito lang sa Diary of an OFW kung saan... Ito, ang kwento nyo. Thank you. Bounce, bounce, bounce. We're on this town. Pusang Pilipino, don't back down. Welcome back. Nandito na naman tayo sa Force event dito sa Kev, no? At kasama natin si Ma'am. Anong pangalan niyo, Ma'am? My name is Laura po. Nice. Hi! Isa ka sa mga sumayo kanina, no? Yes po, ako
Ako po sa mga isa sa sumayaw kanina, syempre. Nakakayaman pero kere lang. Ang galing yung sayo nyo kanina. So, gano'n ka nakatagal dito sa Czech Republic? Mahigit 3 taon na pa akong nag-work dito sa Czech Republic, sa DHL Chibo po. So, kamusta yung experience mo sa loob ng 3 taon dito? Nung una po, medyo mahirap kasi parang malaki siyang adjustment. Kasi galing kami ng Taiwan, papunta dito. Cross country po kami. So hanggang sa medyo na-adapt na namin yung mga iba nilang culture po. Okay. So, medyo malaking adjustment din yung ginawa mo kasi galing ka ng Taiwan. Iba yung culture dun no? Opo, medyo nahirapan po kami nung una. Hanggang sa unti-unti naman po namin na-adapt yung mga culture po nila dito. So far, nag-enjoy ka naman dito sa KEB, dito sa event, sa community ninyo dito? Yes po, sobrang nag-i-enjoy po ako dito. At saka madaming Pilipino, masaya, may pagkakaisa, kaya super enjoy. Mare-recommend mo ba ang Czech Republic or ang KEB sa mga kapwa natin Filipino? Yes, of course, 100% recommended po ang Czech Republic, KEB, kahit saan po dito. Natin sila? Pwede. Pwede. Meron ka bang may advice para sa mga kapwa natin Filipino na nandito na or nagbabalak pa lang pumunta? Ang maganda kong may advice sa kanila is mahalin na lang nila yung kanilang trabaho. Dahil alam nyo naman sa Pilipinas mahirap ang buhay compare dito. Tsaka medyo balance kasi yung work dito compare sa atin sa Pilipinas. 8 hours ka lang papasok and then sa atin sobra-sobra yung pasok mo kaya medyo mahirap. Dito na lang kayo. Maraming salamat sa pag-share mo. At for sure, makikinig din yung mga kapwa nating kababayan at na-acknowledge na yan. So, maraming salamat sa pag-share mo at hopefully may natutunan kayo sa kanya. Tama naman siya, no? So, maghahanap pa tayo ng ibang i-interviewin at i-capture pa natin yung event. So, abangan nyo yan dito lang sa Diver OFW kung saan Ito ang kwento niya! Yay! Ito, isa ito sa mga kailangan nating interviewin. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Nakakahiya. Hindi ako ready. Pwede mamaya na retouch lang. Ako po si Christine Ann Saido. Ay, ayun. Parang sa ano pala? Christine Ann Saido. Ako po yung isa sa mga advisors at gold sponsors ng FCIC dito sa KEB. At kami po yung mga nagpalika. Hindi lang ako. Lahat kami dito sa KEB. Para sa kaalaman niyo po guys, isa siya sa mga nag-organize dito sa event. At isa rin yung nagpapunta sa amin dito. Na walang bayad. Sorry, P. Ang bait mo. Hindi. Isa siya sa mga sinasabi ko dito kay Dax sa kaibigan ko na napakaswerte ng KEB, ng Carlo Vivari dahil meron silang mga tao na willing mag-sacrifice at magbigay ng time at effort sa kapwa nila kababayan active sa community. So maraming salamat. Thank you so much. Thank you rin at nakita nyo yung effort ko kasi hindi lahat din nakaka-appreciate. So I'm very thankful. Hindi lang din sa committee, lahat ng audience dito sa inyo na dumalaw talaga at naniwala na maganda yung event namin. Thank you so much kasi sa inyo din ang layo ng pinanggalingan nyo, ilang hours. Ikaw, Yelaba, si Boss Amo, galing pa Austria, talagang dinayo nyo kami dito kasi naniniwala kayo na magaling kami dito. Sabi ko kay Bax kanina, Bax, dapat magja-Germany ako ngayon, pero ika-cancel ko. Kasi kako, ang saya ng community sa bandang Carlo Vivari region. So sabi ko, doon na lang muna tayo instead na sa Germany. Kasi parang Enjoy ka naman. Oo, ang ganda ng laro kanina. Oo. Dance. Pero ang pinaka inaabangan ko ay yung pagpapa-interview mo. Ay, yung pa-interview. Pero ano pa to ha? Sneak peek pa to. Konti lang. Kasi baka malaman nyo yung buhay ko. Nakaka-MMK kasi siya. So, thank you so much. Thank you for coming. And thank you for making time for us. Maraming salamat. At abangan yung interview niya. Ako sa TV! Diary mo! Nandito na ako sa TV. Mami! Sana makilala niyo po ako. Maraming salamat din sa time at sa pag-imbita sa amin. So, abangan nyo lahat yung mga videos na yan dito lang sa Diver OFW kung saan Ito ang kwento niyo. Thank you. Okay, so, first of all, congratulations Bisdak Group dahil kayo ang nag-champion sa basketball league dito sa KEB. Ano mo sasabi nyo? Una-una sa lahat, nagpapasalamat kami sa ating
sa ating Panginoon dahil sa binigay niya na safety sa bawat team. At salamat din sa sa solid naming mga fans. Tsaka salamat din sa buong naming team na nagtulungan para makuha namin ang kampyonatong ito. Maraming salamat. First of all, thank you sa Pong May Kapal. Lord, thank you kay Lord sa imong kusog nga gihatag. Yung binigay mo sa amin na lakas. Salamat din sa lahat ng bumubuo ng paligang ito. Salamat din sa mga fans namin na walang sawang sumusuporta sa amin since nag-start yung laro namin. Thank you so much. Mabuhay ang Bisdak. Meron ba kayong may advice para sa mga basketball naglalaro or team dito sa Czech Republic na sa tingin ninyo makakatulong para mag-champion din sa isang liga? Siguro lang ang ma-advise lang namin siguro pagbutihan pa siguro yung teamwork kasi yun talaga yung pinakamalaking bagay na magamit nyo sa isang laro. Tulungan talaga. Yun lang. Sa akin naman is hindi lang naman laban ng bawat isa to, laban ng isang team to. So salamat din sa mga kasamahan namin na nagbigay din ng effort nila sa larong ito. Hindi lang sa larong ito, sa mga susunod na mga laro, sana ganito pa rin. Tulong-tulong. Tsaka thank you talaga. Thank you. Meron ba kayong sasalihan pang ibang liga bukod dito sa KEB? Sa ngayon, so far, wala pa naman kaming nalalamang mga paliga dito sa malapit sa KEB. Kung meron man, baka may mag-sponsor naman. By EO Tracker, baka naman. Thank you. Yun lang. Shoutout nga pala sa asawa at anak sa Pilipinas. Ay, shoutout pala sa mga pamilya ko dyan na nasa Pilipinas. Salamat din sa manager namin, sila Ate Mikmik, sa lahat ng sumuporta ng Bisdak. Thank you Lord na binigay sa amin yung champion na ito. Shoutout sa asawa ko, sana ko. Maraming salamat. Bisdak, champion. Congrats, thank you. Fast break now, shift and swing. Hear the whole crowd sing, sing, sing. Keep that pace, never fall. We play as one, we give our all. Hands up high, eyes on the prize. Hear that cheer, feel it grow. Pusong Pilipino. Pusong Pilipino, let it show. Bounce, 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 we run this town. Pusong Pilipino, don't back down. 1, 2, 3, feel that beat. Side to side, stay on your feet. 1, 2, 3, take the lead. For the love of the game, for the family. Pusong Pilipino, go, go, go. Pusong Pilipino, let it show. Bounce, 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 we run this town. Pusong Pilipino, don't back down. Bayanihan Beyond Borders. Ito